Tubong Pampanga ang dalagang si Marie, ulila sa mga magulang at palaking lola. Kasalukuyang first year college sa kursong criminology. Kakaiba nga siguro dahil babae siya. Maganda at maamo ang muka ng dalaga. Kabaligtaran naman sa ugali nitong may pagkabrusko. T-Bird, kung tawagin siya ng mga nakakakilala sa kanya. At wala naman siyang angal dun. Lahat ng racket ay ginagawa ng dalaga mairaos lang ang pag-aaral. Madalas mang kapos, ngunit hindi gumagawa ng iligal si Marie. Dahil laking lola ito, pusok sa pangaral ang dalaga. Maagang naulila si Marie sa mga magulang. 10 taon siya nang sabay mamatay ang mga magulang sa isang car accident. May munting kabuhayan na naiwan ang mga magulang niya. Ngunit dahil hindi naman alam patakbuhin ng kanyang lola yon, kaya't napilitan itong ibenta ng kanyang lola para sa pag-aaral niya at sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tanging ang bahay na lang ang natitirang alaala ng kanyang mga magulang. Hanggang sa naubos ang itinabi nilang pera, hindi pa man siya nakakatapos ng pag-aaral. Sa pagsikad ng mga araw, patuloy sa pakikibaka si Marie at ang kanyang lola. Ipinagpapasalamat na lang ni Marie na hindi sakitin ng kanyang lola. La, pasok na po ako. Paalam ni Marie sa matanda isang umaga. Sige apo, mag-iingat ka ha. Mag-aaral ng mabuti at huwag magpapagabi. Sagot naman ito sa dalaga. Opo lola, huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako lagi. Sabay kuha sa kamay nito at nagmano bago lumabas ng bahay. Sa paglalakad ni Marie papuntang school, nakasalubong niya si Olga, ang kanyang kaibigan na sobrang sexy kung manamit. Lagi niya itong binibiro dahil sa wala itong malusog na hinaharap at tigalang sa push-up bra ang laman. Tawag niya nga sa kaibigan ay babaeng balakang. Uy, babaeng pinaglihi sa balakang. Kumusta ba? Hirap na naman yung hinaharap mo. Bati nito kay Olga. Umirap naman dito ang dalaga na sanay na sa mga biro ng kaibigan. Okay naman bes. Eto, nag-iisip pa rin kung paano ako yayaman para mapo-opera ko na tong bubi ko. Para naman tigilan mo na ako sa mga panunukso mo. Wika nito, sabay irap ulit sa kanya. Hoy bes, nga pala, kumusta ka daw sabi ni Dimon? Aroy, talagang obses sa'yo yun bes. Bet na bet ka. Walang pakialam kahit na mas astig ka pa sa kanya kung umasta. Masayang kwento ni Olga. Ay naku, hindi na nakakatuwa. Kaya nga super iwas ako eh. Alam kong paglalaruan lang ako nun. Yung gwapo niya na yun, naniniwala ka na magkakagusto sa akin? Imposible. Sagot naman ng dalaga. At sa kabalita ko galing sa mayamang angkan yun. Sasakit lang ang ulo ko sa kanya bes. Kaya wag mo nang pinapansin yun. Titigil din yun pag nagsawa. Tila ba kinikilabutan na wika nito sa kaibigan at nagpatuloy sa paglalakad patungong eskwelahan. Pagdating sa universidad, naghiwalay na ang dalawa. Naglakad papuntang silid nito ang dalaga. Malapit na siya sa kanyang kwarto nang biglang may humawak sa kanyang braso. Sa gulat ni Marie ay napaigtad ito at nang lingunin nito ang pangahas, ay nakita niya si Dimon na may malaking ngisi sa muka. Inis na pinagpag nito ang kamay ng lalaki, ngunit tila ayaw siyang pakawalan nito sa higpit ng hawak sa kanya. Ngunit tama din naman niya ang pag-iingat na hindi siya masaktan. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Asar na wika nito sa binata. Kausapin mo naman ako my love. Tumitig pa ito sa dalaga. Kinilabutan si Marie sa titig ng binata sa kanya. Na tila ba hinahagod nito ang kanyang pagkatao sa pagtitig nito. Nakadama ng pagkailangang dalaga at sapilitang hinablot ng kamay sa binata. Wala namang nagawa ang binata kundi pakawalan na ito. Humakbang naman ng mabilis si Marie upang hindi na makahabol ang binata. Wala namang nagawa si Dimon kundi ihatid na lang ng tanaw ang dalaga.
Batid ng lalaki na hindi naniniwala si Marie sa tunay niyang hangarin. Dahil batid nito na dati siyang playboy. Sa totoo lang, natsa-challenge lang siya dito noong una. Dahil astig nga itong umasta. Ngunit nang lumaon ay naging tunay ang paghanga niya sa dalaga. Dahil kahit hirap ito sa mahigpit na schedule, napagsasabay nito ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pagkatapos ng klase, agad na nagtungo ang binata sa opisina ng dean upang kausapin ito. Nais kasi niyang tulungan ng dalagang hinahangaan sa kanyang pag-aaral. Gusto niya itong kuhanin bilang scholar at idadaan niya sa dean dahil alam niya na hindi tatanggapin ng dalaga kung direkta niyang iaalok dito ang tulong. Pagdating sa opisina, agad niyang inilahad sa dean ang kanyang sadya at nakiusap na wag sasabihin sa dalaga na siya ang sponsor nito. Tumango naman ito at nangako na hindi sasabihin dahil batid naman ng dean na matalino at matinong estudyante si Marie. Hindi masasayang ang tulong na gagawin ng binata dito. Matapos nun, nakahinga ng maluwag si Dimon at lumabas ng opisina ng dean. Samantala, matapos ang klase, agad pinatawag si Marie ng dean para kausapin ito ukol sa kanyang scholarship. Sa pagkabigla ng dalaga, hindi agad ito nakapagsalita na tila inuunawang mabuti ang sinabi ng dean sa kanya. Sa sobrang tuwa ng dalaga ay muntik pa nitong mayakap ang matanda. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin, ma'am. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Huhusayan ko po ang pag-aaral. Wika nito bago lumabas ng silid ng dean. Tuwang-tuwa na tila nasa alapaap naman ang dalaga. Batid niya na malaking tulong sa kanilang maglola ang full scholarship na yun sa dalaga. Kahit papano, pwede na siyang magbawas ng kanyang racket at sideline. Sa tuwa niya, inaya niya ang kaibigang si Olga upang i-treat ito. Ibinalita ang magandang kapalaran na dumating sa dalaga. Agad na nagtungo ang dalawa sa isang kainan at tambayan ng mga estudyante sa kanila. Maaga pa kaya konti pa lang ang mga tambay, kaya't halos solo nila ang lugar. Best, ang swerte mo naman. Sana all. Sabi agad ni Olga nang sabihin niya ang magandang balita sa kaibigan. Oo nga, best. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Napakalaking tulong nito sa akin, best. Pagpalain sana ng madami kung sino man ang sponsor ko. Wika nito sa kaibigan. Lumipas ang mga araw, naging magaan ang buhay para sa maglola. Hindi na gaanong pagod ang dalaga at nakakauwi na siya ng maaga sa bahay nila. Samantala, panatag naman ang kalooban ng binata at natanggap ng dalaga ang full scholarship nito. Sa pagdaan ng mga araw, buwan at taon, nanatili ang lihim na paghanga ng binata sa dalaga. Hindi na muna niya ito kinulit upang makapag-concentrate ito sa pag-aaral. Ngunit paminsan-minsan ay pinagmamasdan pa rin niya ito sa malayo. Tulad ngayon, nakita niya ang dalaga na nakasuot ng uniforme. Kita ang balingkinit ng katawan nito na hindi maitago sa kanyang kasuotan. Tila hinulma din ang mabibilog nitong hinaharap sa pangtaas nito na lalong nagpainit sa kanyang pakiramdam. Batid ng binata ang kakaibang hatid na init ng dalaga sa kanyang sistema. Makita lang ito ay nagiinit ng kanyang pakiramdam. Walang kaalam-alam ang dalaga na binuhay niya ang katawang lupa ng binata sa simple niyang gayak. Pinagpawisan tuloy ang pobreng binata at walang nagawa kundi pakalmahin ang naguhumerentado niyang alaga. Nang makita ng binata na pumasok na sa kanyang kwarto ang dalaga, lihim pang nagpasalamat ang binata. Dala ng kanyang sitwasyon na kay agang sumaludo ng kanyang manoy. Mabilis na lumipas ang mga araw. Huling taon na ni Marie sa kanyang kurso. Abot kamay na niya ang kanyang mga pangarap. Nalalapit na rin ang araw ng pagtatapos niya, kaya't sobrang excited na ang dalaga. Natapos niya ang kurso ng maayos at naitawid siya ng kanyang scholarship. Kaya't ang kita sa mga racket ay kanyang naitabi. Labis ang pasasalamat ni Marie sa kanyang mystery sponsor. Sapagkat hanggang ngayon,
Hindi pa niya alam kung sino ito. Kung malalaman niya, panahon na lang ang makapagsasabi. Sabay silang magtatapos ni Olga. Sa gabi ng kanilang pagtatapos, walang kaalam-alam si Marie na mararanasan niya ang napakapait na kapalaran. Pagkatapos ng graduation ay may after party at may mga estudyanteng nagkayayaan ng pustahan. Walang kaalam-alam ang dalaga na siya ang mamalasin ng gabing yun, na siya ang magiging biktima ng pustahang yun. Ronaldo, pre, gaya ng napag-usapan, katuwaan lang ha, walang magsusumbong. Ang unang babaeng papasok sa pintuan, siya ang unang lalagyan ng gamot ang inumin. At kung sino ang makakabunot ng mahabang stick, siya ang maswerteng titikim dun. Wika ni Ken, ang pinakamaloko sa grupo. Maya-maya pa ay nagbunutan na ang magkakaibigan. Si Wilson ang nakabunot ng pinakamalaki, kaya't kantsawan ang magkaibigan dahil si Wilson ang pinakatahimik sa grupo. Wow pre, ang swerte mo naman. Isang gabing ligaya ang para sa'yo ngayong gabi. Umiiling na lang na tumango si Wilson. Hindi alam kung masaya ba ito o hindi. Samantala, papasok naman ang magkaibigang si Olga at Marie. Sa pagmamadali ng dalawa, natapakan ni Olga ang kanyang mahabang gown, kaya't medyo na out of balance ito at naunang nakapasok si Marie sa pintuan. Agad na nagsigawan ang magkakaibigan nang makita si Marie na pumasok sa pintuan. Simple lang ang ayos ng dalaga kumpara sa kaibigang si Olga. Ang swerte mo pre, certified virgin yan, sabi ni Ronaldo sa binata. Naiilang na lang ang binata sa mga kaibigan. Huwag kang mag-alala. Meron akong binayaran na waiter upang bigyan siya ng inumin. Hintayin mo lang, pag malapit nang matapos ang party. Excited na wika ng lalaki. Nang tuluyan nang makapasok ang dalawa sa venue, inip na inip ang pakiramdam ni Marie. Dahil sa totoo lang, ayaw niya sanang umattend ng party. Kaso hindi pwede dahil required ito sa lahat ng graduate. Bumaha ng alak at pulutan sa bawat table, ngunit hindi naman uminom ng alak ang magkaibigan. Tanging juice lang ang kanilang ininom at kumain ng pulutan kasama ang mga katulad nilang mga estudyante. Samantala, na-late naman si Dimon. Pero umattend pa rin ito dahil nais nitong personal na batiin ng babaeng lihim na minamahal. Sa pagpasok nito sa venue, napadaan siya sa mesa ng magkaibigang Ronaldo. Palibhasa ay mga nakainom na. Malalakas na ang boses ng mga ito. At wala sa loob na naibulalas ang kanilang gagawin ng gabing yon. Wilson, nagbigay na ako ng signal sa inutusan ko para sa iinumin ni Marie. Pagkarinig sa pangalan ng babae, agad na simpleng huminto ang binata at nakinig sa usapan ng mga ito. Doon ay nalaman niya ang plano, kaya't agad niyang hinanap ang dalaga. Nakita niya ito sa di kalayuan at sa kasamaang palad ay may hawak na itong baso ng juice at sumimsim na ito sa laman ng baso. Nang tingnan naman niya ang waiter na katabi, nakatalikod na ito at nag-thumbs up pa. Kaya't hindi na ito nakilala pa ni Dimon. Nagmatsyag na lang ang binata. Nang tumayo ang magkakaibigan, lihim na sumunod ang binata sa mga ito. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng pamimigat ng pantog si Marie. Agad nitong tinungo ang CR at hindi pa man nakakalayo ang dalaga, nakaramdam na ito ng pag-iinit sa katawan. Dali-daling pumasok sa cubicle si Marie upang umihi. At pagkatapos nun ay lumabas na ang dalaga. Halos hubarin ang damit sa sobrang init na nararamdaman. Paglabas ng dalaga, may biglang umakbay sa kanya. Titingala na sana ang dalaga, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon sa akbay ng lalaki. Sa kasamaang palad, umeepekto na ang gamot sa juice na kanyang nainom. Hindi na nakapagprotesta ang babae. Laking pasasalamat naman ni Dimon na siya ang unang nakakita sa dalaga paglabas nito.
Agad niyang hinubad ang jacket na suot at ibinalot sa dalaga. Madalian nitong inakay ang babae palabas upang hindi sila maabutan nila Ronaldo. Mabuti na lang at nakiayon naman ang dalaga, nalanguna sa epekto ng gamot. Paglabas, agad na isinakay ng binata ang dalaga sa kotse nito. Buti na lang at kotse ang dala nito, hindi ang motorsiklo, kaya't maayos na naisakay nito ang groging dalaga. Samantala, sa sobrang init naman ng nararamdaman ni Marie, hinahablot na nito ang kanyang damit upang mahubad. Nang lingunin nito ng binata, ay hubad na nito ang kanyang jacket. Konti na lang, ang damit na nito ang susunod. Kaya't sa pagkalito ng binata, nang makakita siya ng motel, ay ipinasok niya ito doon. Plano niya sanang paliguan ang dalaga at baka sakaling mahimasmasan ito. Pagdating sa garahe, hindi na mapakali ang dalaga. Nang maisara ng rumboy ang pintuan, matapos ibigay ang susi sa binata, ay nilingon nito si Marie. At nagulat siya dahil tanging bra at panty na lang ang suot nito. Biglang nilukuban ng kakaibang init ang pakiramdam ng binata. Lalo na't nasilayan nito ang pinakaiingatan ng dalaga. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang nararamdaman, kinuha pa rin ng binata ang jacket nito at mabilis na ibinalot sa dalaga. Matapos yun ay inakay niya na ang dalaga papuntang kwarto. Nang makapasok, niyakap ng dalaga ang binata. Pilit nitong inaabot ang kanyang labi. Todo iwas naman ang binata upang hindi matukso. Batid niya na wala sa sarili ang dalaga, kaya't pilit niyang pinaglalabanan ang nararamdamang pagnanasa. Nang hubarin ulit ng dalaga ang jacket, hinayaan na lang ito ng binata dahil balak niyang ipunta na lang ito sa banyo. Pagdating sa banyo, agad niyang binuksan ang faucet. Ngunit nang hilakbot siya ng pagharap ulit niya, wala nang suot na kahit ano ang babae. Agad siyang nakaramdam ng kakaibang init. Pasaway ka talaga, baby. Takpan mo yan, please. Baka mapapakita ng wala sa oras. Ngumiti lang ng mapangakit ang dalaga. Pagkatapos, niyakap nito ang binata at ang tanging sambit nito, "Please, please." Ani mo ito nakikiusap. Hindi malaman ng binata ang gagawin, kaya't itinapat ng binata ang dalaga sa tubig. Pilit na inaalis ang mata sa masiselang parte ng dalaga. Ngunit tila wala naman yun sa dalaga at sa sobrang likot nito, nabasa na rin ang binata. Wala na itong nagawa kundi saluhan ang dalaga sa ilalim ng tubig. Pagharap niya dito ay sakto naman sa mukha ng babae, kaya't inabot ng dalaga ang kanyang mga labi. Dahil doon, hindi na nga napigilan ng binata ang lihim na damdamin sa dalaga. Usal na lang niya sa sarili na pananagutan niya naman anuman ang mangyari sa kanilang dalawa. At nung gabi nga na yon, sinamba niya at pinaluguran ang katawan ng dalaga. Tanging malalakas na ingay lang ang naisagot ng dalaga na wala mang karanasan. Lasing naman sa epekto ng gamot, kaya't nagpakasawa ang dalawa sa mundong tila sila lang ang nagkakaintindihan. Kinabukasan, nagising sa tunog ng kanyang phone ang binata. Nang makita ang dalaga sa kanyang tabi, hindi maiwasan ng binata na maalala ang pinagsaluhan nila kagabi. May ngiti sa labi ang binata na tila nag-i-imagine pa dahil siya ang nakauna sa babaeng pangarap. Maya-maya pa, patuloy ang pagtunog ng kanyang phone, kaya't sinagot niya na ito na hindi tinitingnan ang tumawag. "Nasaan ka ba? Bakit hindi ka umuwi kagabi?" Galit na bungad ng ama ni Dimon na si Ramon. Hindi pa man nakakasagot si Dimon nang biglang sumabad ang ama upang putulin ang paliwanag niya. "Go home now." Galit na turan nito. Pagkatapos, pinutol ang tawag. Ganun ang kanyang ama pag galit ito, kaya't walang nagawa ang binata. Agad itong nagbihis at nag-aalala man sa dalaga,
Alam naman niyang safe ang dalaga doon. Napilitan ito na pansamantalang iwan ito at nangako sa sarili na babalikan ito pagkatapos makausap ang ama. Kaya't dali-dali nang umalis ang binata upang makabalik agad sa piling ng dalaga. Nang makalabas, halos paliparin ni Dimon ang kotse upang makarating agad sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay, nakahanda na ang mga maleta sa sala. Nagtaka ang binata at agad na nagtanong sa nakasalubong na katulong. "Manang, nasan si Papa at Mama? Sino ang aalis?" Sunod-sunod na tanong nito. "Nasa dining sila, iho. Sumunod ka na daw doon pagdating mo." At tinungo nga ng binata ang dining. Pag-upo ni Dimon ay agad na nagsalita ang kanyang ama. "Kumain ka na at 8 a.m. ang flight mo." "Ano po? Saan ako pupunta at bakit?" Sunod-sunod na tanong nito sa ama. "Pupunta ka na sa Amerika. Doon mo ipagpapatuloy ang pag-aaral mo. 2 to 3 years from now, ipapasa ko na sa iyo ang pamamahala ng negosyo kaya't kailangan mong magtapos ng pag-aaral. And that's final." Mariing sagot ng kanyang ama. Walang nagawa ang binata at nag-aalalang naisip si Marie. "Hindi bale, babalikan kita, my love. Pangako." Usal na lang ni Dimon sa sarili. Pagkatapos kumain, naligo na ang binata at naghanda sa kanyang pag-alis. Samantala, pagkagising naman ni Marie ay agad na nagulantang sa kanyang itsura. Hubad ang katawan na balot sa puting kumot at masakit sa ibabang parte ng kanyang katawan. Agad na paiyak ang dalaga sa kanyang sinapit. Hindi niya alam kung marami bang lalaki ang gumamit sa kanya o kung sino ang mga ito. Lalong bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. Batid niya na kay pait ng kanyang sinapit. Unti-unti ay kumilos ang dalaga. Nang mahimasmasan ay agad na hinanap ang kanyang mga kasuotan. At kahit masakit ang pagitan ng kanyang mga hita, dali-daling lumabas ng silid ang dalaga. Nang makarating sa bahay nilang maglola, agad na tinungo ng dalaga ang kanyang silid at doon pinakawalan ang damdamin. Maghapong hindi lumabas ng bahay ang dalaga. Sanay naman kasi ang kanyang lola na natutulog siya ng mahabang oras, lalo na pag sumasideline ang dalaga. Hindi kasi alam ni Marie kung paano ipapaliwanag sa kanyang lola ang mga mugto niyang mata pag nakita ito ng kanyang lola. Kinabukasan ay medyo hupa na ang pamamaga ng kanyang mga mata, kaya't lumabas na ito ng kanyang silid. Ayaw din naman niya na mag-alala sa kanya ang matanda. Pagharap sa mesa ng dalaga, lihim siyang pinagmamasdan ng matanda at nang hindi nakatiis ay nagsalita ito. "Apo, mugto yata ang mga mata mo. May problema ka ba?" Agad nitong tanong. "Wala po, la. Medyo masakit lang po ang ipin ko." Wika naman nito at lihim na umusal ng dalangin na sana ay maniwala ang kanyang lola. Hindi na kumibo ang kanyang lola, nawari mo'y naniniwala naman sa kanyang mga sinabi. Samantala, sakay naman ng eroplano si Dimon papuntang Amerika at pilit kinukumbinsi ang sarili na para sa kinabukasan nila ni Marie ang kanyang pag-alis upang hindi siya mainip sa bansang kanyang pupuntahan. Sa paglipas ng mga araw, natutunan naman ni Marie na tanggapin ang mapait na kapalaran. Ngunit kung kailan naman tanggap niya na ang nangyari, saka naman niya nalaman makalipas ng 2 buwan na nagbunga ang kahayupang nangyari sa kanya. Lito ang isip na agad niyang pinuntahan ng kaibigang si Olga. Dito niya unang ipinagtapat ang mapait na sinapit ng gabi ng after party. "Bes, buntis ako." Agad na wika niya nang makaharap ang kaibigan. "Ano?" Gulat naman na tanong ni Olga. "Oo, bes, totoo." Umiiyak na wika ng dalaga sa kaibigan. "Eh sino ang ama? Pananagutan ka ba niya? Binata ba siya? O baka naman kabit ka?"
exaggerated na turan nito sa dalaga. Hindi ko alam, bes. Wala akong matandaan eh. At doon, kinuwento niya ang buong pangyayari na natatandaan niya. Paano yan, bes? Saan natin hahanapin ang tatay ng anak mo? Malungkot na wika nito. Hindi ko alam eh. Umiiyak naman na sagot ni Marie. Niyakap ni Olga ang kaibigan at inalo ito. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Handa kitang tulungan. Sa akin, okay lang. Pero paano ang lola mo? Baka hindi niya matanggap ang kahihiyan na to. Tanong ni Olga sa dalaga. Hindi ko nga alam eh. Ako kaya ko ang sarili ko. Pero paano si lola? Nag-aalalang wika ni Marie. Hindi mo naman ginusto ang nangyari. Mauunawaan ka niya, alam ko. Wika naman ni Olga. Sana nga, bes. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Kausapin natin si Lola, bes. Sa sinabi ni Olga, medyo napanatag si Marie. Nang hapon ngang yun, kinausap ng dalawa ang matanda. Laking pasasalamat naman ni Marie at nandyan si Olga upang suportahan siya. Matapos niyang ipagtapat sa kanyang lola ang kanyang kalagayan, nakahinga ng maluwag ang dalaga sapagkat nauunawaan naman ng matanda ang nangyari. Nasaktan ito, ngunit wala naman itong magawa kundi unawain ng apo. Batid naman nito na hindi siya kayang bigyan ng kahihiyan nito. Dangan nga lang at aksidente ang nangyari. Andyan na yan, apo. Wala na tayong magagawa. Pagtutulungan nating palakihin ng batang yan. Sabay yakap sa kanya ng mabait niyang lola. Salamat sa pangunawa, lola. Pasensya na po talaga. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Ayaw mo ba nun? Hindi na tayo dalawa lang sa buhay. 3 na tayo. 4, lola. Kasama pa ako. Wala namang sagot ni Olga upang pagaanin ang sitwasyon. Lumipas ang mga araw at hindi na pinansin ng maglola ang mga marites sa paligid. Tahimik nilang tinanggap ang mga panlilibak ng mga ito. Kesyo titibo-tibo daw, pero mas makati pa sa gabi. Siguro daw ay kabit siya at kung ano-ano pa. Ngunit binaliwala lang nila ang lahat ng yun. Kay Marie ay okay lang. Ngunit doble ang sakit sa kanya dahil sa lola niya na batid niyang lihim na nagpupunas ng luha kapag nakakarinig ng pangit na salita patungkol sa kanya. Kaya lalo pang nagpakatatag ang dalaga para sa kanyang butihing lola. Maayos naman ang kanyang pagbubuntis. Hirap man sa una, ngunit nakaya naman ni Marie sa tulong na rin ni Olga. Hanggang sa dumating nga ang araw na pinakahihintay ni Marie. Biglang humilab ang tiyan niya at sa sobrang sakit ay bigla siyang napasigaw. Sakto naman nakadarating lang ni Olga. Agad itong humanap ng sasakyan upang maihatid sila sa ospital. Nakahanda naman na ang mga gamit nila ni baby, kaya't isang bitbit lang ito ni Olga at sumakay na sila sa tricycle. Kasama ang lola ng dalaga. Samantala sa kabilang dako naman, nagising si Dimon na tila balisa. Agad na sumagi sa isip niya si Marie. May nangyari kaya sa dalaga? Wika niya sa sarili. Nag-aalala man ay bumalik na rin ang binata sa paghiga matapos uminom ng tubig. Hindi bale. Konting panahon na lang at babalikan na kita. Usal ng binata na walang kaalam-alam na isa na siyang ganap na ama. Sapagkat isinilang na ni Marie ang isang sanggol na babae na pinangalanan niyang Angel. Makalipas ang 2 araw, nakalabas ng ospital ang dalagang ina. Ang ganda ng inaanak ko, bes. Mana sa akin. Madaldal na sabi ni Olga. Pero alam mo, may kamukha siya. Hindi ko lang maalala kung sino. Sabi pa ni Olga. Siyempre ako. Sino pa nga ba? Sabad naman ni Marie sa kaibigan. Basta. Para talagang nakita ko na eh. Hindi ko lang maalala. Hindi sumusukong sabi ulit nito. Araw-araw ay parang balisa ang pakiramdam ni Dimon
Kaya't halos gusto niya nang matapos ang pag-aaral upang makauwi na. Lagi niya kasing naaalala si Marie at ang nangyari sa kanila. Alam naman niya na malaki ang kasalanan niya. Siya ang nasa matinong pag-iisip, ngunit hindi niya napigilan na matukso sa nakahaing biyaya sa kanya. Ngunit pangako naman niya sa sarili na pananagutan niya si Marie pag-uwi niya ng Pilipinas. Kaya't ang pobreng binata ay inip na. Hindi bale, 3 buwan na lang makakauwi na siya. Makakausap niya na si Marie. At kahit magalit to, ipagtatapat niya ang buong pangyayari. Kung ano man ang maging pasya nito, malugod niyang tatanggapin. Hiling niya lang na sana maunawaan siya nito kahit imposible. Matapos ang 3 buwan, umuwi sa Pilipinas si Dimon. Nang maisaayos ang mga dapat ayusin, nagsadya siya sa bahay nila Marie. Ngunit wala ang dalaga doon. Nagbakasyon daw ito sa Cagayan at ayon sa napagtanungan niya ay hindi alam kung kailan babalik. Sa Cagayan naman, sa lugar ng kanyang mga pinsan, nakilala ni Marie ang kanyang pinsan na isang pulis. "Pinsan, ayaw mo bang mag-apply? Balita ko 600 daw ang kota ng magpupulis ngayon. Kung gusto mo, itry mo. Mas madali kasing mapasok ang babae kaysa sa lalaki. Malay mo makuha ka. Tutal, nandito ka naman. Pababakiran na lang kita sa mga kakilala ko." Napaisip si Marie. Kailangan niya din kasi ng permanenteng trabaho. Makalipas nga ng ilang araw, nag-ayos siya ng mga requirements pag-uwi niya sa Pampanga. At nakapasa naman ang dalaga makalipas ang 6 na buwan na pagte-training. Naging isang ganap na pulis na nga si Marie at lubos na itong pinagpapasalamat. Sa kabila ng lahat ng hirap sa araw-araw sa training, walang komunikasyon sa labas, ay natapos ni Marie ang lahat. Laking pasasalamat niya at katuwang ng kanyang lola si Olga sa kanyang munting anghel. Kaya't paglabas sa training center, sinulit ni Marie ang oras sa piling ng kanyang anak at lola. Sa kabilang banda naman, naging busy si Dimon sa paghawak at pag-aaral niya sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Kaya't naisang tabi niya muna ang pagkikita nila ng dalaga. Na-assign naman si Marie sa Tarlac, kaya medyo may kalayuan sa kanila. Ngunit para sa kanya ay okay lang. Basta nakakapiling niya ang kanyang anak 4 na beses sa isang linggo. Masayang nagpatuloy ang mga araw sa buhay ng mag-ina. Isang araw, habang nasa harap ng isang establishmento ang dalaga, meron siyang narinig na tila nagkikiskisang metal. At nang lingunin niya ito, isang magarang sasakyan at tricycle ang nagkabanggaan. Agad na nilapitan ito ng dalaga. Nang bumaba ang driver, hindi malaman ni Marie kung sino sa kanila ang labis na nabigla. Kung siya ba o ang lalaking bumaba sa kotse. Labis kasi ang pagkamangha sa mukha ni Dimon nang makita ang babaeng pulis na lumapit sa kanila. Kaya't imbis na magalit ang lalaki sa naging damage ng kanyang magarang sasakyan, tila pa ito natuwa dahil parang tadhana ang gumawa ng paraan para makita sila ng dalaga. "Mr. Natividad, nakikinig ka ba?" Tanong sa kanya ng dalaga dahil nakatulala lang siya at parang nakalutang sa alapaap. "Yes, babe," wala sa sariling sagot nito. Pinandilatan naman ito ng dalaga at pati ang driver ng tricycle ay hindi mapigilan ang matawa. Hindi alintana ang damage na nagawa sa magarang sasakyan. Sa tuwa ni Dimon, pinatawad niya ang driver at sinabing insured naman ang kanyang sasakyan, kaya't okay lang na hindi na magbayad. Kaya naman masayang umalis ang driver. Ipinagpapasalamat naman niya yun at nasarili niya ang dalaga. Hindi nga nag-aksaya ng panahon si Dimon at kinumusta ang dalaga. "Kumusta ka na, Marie?" Tanong ng binata. "Okay naman ako, Dimon. Eto, pulis na at may isang anak." Masayang sabi ng dalaga sa dating manliligaw. Agad na nalungkot ang binata sa sagot ng dalaga. "May asawa ka na pala, Marie." Wala sa isip na turan niya. "Wala akong asawa. Anak lang. Pero mahabang kwento at ayaw ko nang balikan." Sagot naman ng dalaga sa kanya.
Tila kinutuban ang binata sa sinabi ng dalaga. Para kasing tinadyakan ng kanyang dibdib ng pagkalakas-lakas. Posible kaya na may nabuo sa nangyari sa amin? Anas ng binata sa sarili. Kung totoo, ngayon pa lang ay labis na ang tuwa ng binata. Sadyang swerte yata ang pagkakabunggo sa kanya. Dahil doon, walang ligoy na sinabi niya sa dalaga na gusto niyang ipagpatuloy ang panliligaw dito. Naku, binata ka at dalagang ina ako. Humanap ka na lang ng iba, wag na ako. Dagdag pa ng dalagang pulis. Handa akong maging ama sa anak mo, Marie. Sagot naman ni Dimon. Imposible ang gusto mo, kaya tumigil ka na. Tumalikod na ang dalaga sa binatang makulit. Paano kung ako ang ama ng anak mo? Hirit pa ni Dimon na ayaw sumuko. Hindi nito alintana ang magiging galit ng dalaga. Ang alam niya, mahal niya ito at handa siya sa anumang hatol nito. Makasama lang ang dalaga at ang kanilang anak. Nagbibiro ka ba? Naiiritang tanong ni Marie. After party. Graduation. Sa motel malapit sa school. Wala sa sariling sabi ng binata. Doon bumalatay ang sakit sa mukha ng dalaga. Ikaw? Mahinang sabi ni Marie. Hindi makapaniwala sa sinabi ng binata. Oo, Marie. Pero pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi. Sigaw naman ni Marie, sabay bunot sa kanyang baril. Sige, gawin mo. Kung kaya mong mawalan ng ama ang anak mo. Hindi mo pa nga ako pinapakinggan sa paliwanag ko. Sige, iputok mo na. Wika na lang ni Dimon. Nang titigan ni Marie ang binata, nakita niya ang malaking pagkakahawig nito sa anak niya. Maya-maya pa ay hinawakan ni Marie ang binata sa damit at parang batang hinila niya ito sa loob ng sasakyan. Itinulak niya ito at kumakabila para sumakay. Dumadami na kasi ang mga marites sa paligid. Nakahinga naman ng maluwag ang binata dahil hindi siya tinuluyan ni Marie. Huminga ng malalim ang dalagang ina. Magpaliwanag ka. Nagpipigil na wika nito. Doon ay nagpaliwanag nga ang binata. Mula sa pustahan nila Ronaldo, sa nangyari sa kanila sa hotel, at sa pag-iwan niya dito hanggang sa pagpunta niya sa Amerika. Matapos ang mahabang paliwanag ng binata, isang malakas na sampal ng naluluhang dalaga ang ibinigay nito sa binata. Bigla namang kinabig ni Dimon ang ulo ng dalaga at mariin itong hinalikan. Nagpumiglas ang dalaga at nang makawala ito, isang mas malakas na sampal pa ang ibinigay nito sa binata. Ngunit hinawakan lang ulit ito ng binata at hinalikan ng mas mariin. Lalo namang nagalit si Marie. Nang makawala si Marie sa binata, ay akmang sasampalin niya ulit ito. 2 sampal lang ang deserve ko, babe. Pag umisa ka pa, promise buntis ka ulit next month sa akin. Nakangising wika ng binata sa galit na dalaga. Sa narinig ay agad na lang na bumaba ng sasakyan si Marie at akala mo hinahabol ng 10 multo na lumayo sa lugar. Samantala, hinayaan lang naman ng binata ang dalaga. Ngayon ay alam niya na kung saan matatagpuan ang dalaga, kaya't masayang masaya siya. Samantala, sobra ang sakit na nadarama ni Marie sa nalaman. Ngunit nagpapasalamat pa rin dahil hindi siya napahamak sa kamay ng magbabarkadang Ronaldo. Ngayon, alam niya na ang tunay na ama ng kanyang anak. Hindi blanko ang katauhan nito at naniniwala naman siya sa binata. Ngunit hindi pa rin niya matanggap sa ngayon. Umuwi si Marie ng gabing yun sa Pampanga. Pagdating niya sa bahay nila, napansin ng kanyang lola ang mugto niyang mga mata. Apo, ano bang nangyari? Bakit mugto ang mga mata mo? Tanong ng kanyang lola kaya't ipinagtapat niya dito ang nalaman. Umiiyak siya habang nagkukwento dito. Apo, masakit ang nangyari. Pero kung totoo ang sinasabi ng ama ng anak mo,
Di ba mas okay yun? Kesa naman napahamak ka sa kamay ng mga malolokong lalaking yun. May katotohanan naman ang mga sinabi ng kanyang lola. Yun nga lang, masakit pa rin para sa kanya ang nangyari. Kaya matapos ng pag-uusap, nagtungo ang dalaga sa kwarto nilang mag-ina. Naabutan niyang tulog na tulog ang kanyang anak. Alam ko na kung sino ang ama mo, anak. Galit ako pero para sa'yo pag-aaralan ko siyang patawarin. Pero hindi pa sa ngayon. Patunayan niya muna na karapat-dapat siya sa kapatawaran ko. Yun lang at niyakap ng dalaga ang anak na natutulog. Kinabukasan, bisita ni Marie si Olga. Pinagtapat niya dito ang katotohanan. Sabi ko na sa'yo, best, may kamukha si baby. Si Demon lang pala. Sabi nito matapos makabawi sa nakakabiglang nalaman. Kaya pala super cute ni baby. May pagmamanahan. Hinampas naman ni Marie ang kaibigan. Hoy, sa'kin nagmana yan. Kinagabihan, bisita ni Marie ang binata. Sakto naman na ipinaghihele niya ang kanyang anak. Ang kanyang lola ang nagpapasok dito. Marie, magandang gabi. Hindi ito pinansin ng dalaga. Pwede ba tayong mag-usap? Pangungulit ng binata. Hindi naman maipaliwanag ng binata ang damdaming bumalot sa kanya nang makita ang kanyang anak. Nilapitan niya ang mga ito at nagsabing, pwede ko bang hawakan si baby? Sabay tingin sa mata ng dalaga. Tiningnan lang din naman siya nito. Nang hindi kumibo si Marie, kinuha niya na ang bata. Wala pa ring salita mula dito. Nang mahawakan niya ang sanggol, tumalikod si Marie at naupo. Sadyang makapal ang muka at walang pagbabago, sabi ni Marie sa isip. Si Demon naman, nilukuban ng kakaibang damdamin nang mahawakan ng anak. Daddy na talaga ako. Wala sa sariling sabi ni Demon. Marie, handa akong paghirapan ng kapatawaran mo. Please, pagbigyan mo ko. Papatunayan ko sa'yo na karapat-dapat ako sa inyo ni baby. Nagsusumamong sabi nito. Hindi naman kumibo ang dalaga. Nang lumalim na ang gabi, nagpaalam na si Demon sa maglola. Tumangulang ang dalaga. Pangako niya sa sarili, babawi siya sa lumipas na mga araw. Halos araw-araw ay dinadalaw niya ang kanyang mag-ina. Pag nasa duty naman ang dalaga, tinatanaw niya ito sa malayo at sinisigurong walang manliligaw. Ang lola naman ng dalaga, bagamat casual ang pakikitungo sa kanya, alam niyang matatanggap siya nito. Si Marie naman, sa nakikitang pagsisikap ng binata, unti-unti niya itong napatawad. Isang araw, hindi sinasadyang nagkita sila ng dating din sa kanilang school. Marie, bati ng dating guro sa kanya. Ma'am, kayo po pala. Kumusta po kayo? Okay naman, sagot nito. Ikaw, iha, kumusta ka? Okay naman po ako, ma'am. Magalang na sagot ni Marie. Kayo ba ang nagkatuluyan ni Demon Natividad? Nabigla si Marie sa narinig. Hindi po, ma'am, sagot niya dito. Naku, sayang naman. Halata pa namang mahal na mahal ka ng batang yun. Siya kasi ang nag-sponsor ng pag-aaral mo kaya akala ko ay nanligaw siya sa'yo. Nashock si Marie sa nalaman. Ano po yun, ma'am? Naku, iha. Siya ang sponsor ng full scholarship mo. Paliwanag ng ginang. Sa nalaman ay biglang nakadama ng kakaiba ang dalaga. Una, ginastusan nito ang pag-aaral niya. Pangalawa, iniligtas siya sa mga gustong gumawa ng masama sa kanya. Kung hindi pagmamahal, ano pa nga kaya yun? Doon napagtanto ni Marie na totoo ang damdamin ng binata sa kanya. Kaya't nagpasya siyang bigyan ito ng pagkakataon at patawarin. Hindi lang para sa anak niya, kundi para din masuklian ang wagas na damdamin nito sa kanya. Nang makauwi sa bahay, sakto naman na nandun ang binata. Demon,
Akin na si baby. Maingat na kinuha nito ang anak sa ama. Ano ang plano mo sa amin ni baby? Prangkang tanong ng dalaga dito. Nabigla man, sinabi nito ang tunay na pakay. Gusto kong mabuo ang pamilya natin. Kung papayag ka, pakakasalan kita. Ganon ko kayo kamahal. Hindi ka lang naniniwala. Diretsyong sagot ng binata. Payag na akong magpakasal sa'yo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Dimon. Talaga babe? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ng binata. Oo nga, kung ayaw mo edi wag. Biro naman ni Marie. Aba, hindi ah. Nasabi mo na kaya wala nang bawian. Sabay halik sa kanya ng Mariin na ikinalaki din ng mata niya. Hindi na paghandaan ni Marie ang atake ng binata. Nang maghiwalay sila, hinampas niya ito ng marahan. I love you babe. Pangako hindi ka magsisisi. Makalipas ang mga araw, dinala ni Dimon ang kanyang anak sa mga magulang nito. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita ang girl version ng binata. Pinag-usapan na rin ang kanilang kasal. Agad na itinakda ang kasal ng dalawa ng sumunod na buwan. Sa gabi ng kasal ng dalawa habang nakahiga sa kama at pagod sa katatapos lang nasagupaan ng kanilang katawan, sinabi ni Marie na alam niya na ito ang sponsor ng kanyang full scholarship. Ganon kita kamahal babe. Tinipid ko ang allowance ko para sa'yo. Ayaw ko kasing nakikita kitang nahihirapan. Matamis na ngumiti si Marie kay Dimon. Pagkatapos nun, pumatong si Marie sa asawa at hinalikan ito. At muli ay nilasap nila ang ligaya sa piling ng isa't isa.